Sa isang maulan at kumikidlat na gabi, isang babae ang kinakausap ang isang dugo ang lalaki. Ang lalaking ito ay nagngangalang Qin Feng. Hindi makapaniwala ang lalaki na ipinagkanulo siya ng kanyang kapatid na babae. Ang traidorang babaeng ito ay nagngangalang Qin Xiaoyu, at hawak-hawak niya ay ang dalawang bilog na mata, at hindi lang ito basta ordinaryong mata, ito ay isang divine artifact na tinatawag na Eye of Judgment. At ito ang dating mga mata ni Feng. Isinaad ng babae na hindi naman talaga sila totoong magkapatid dahil ampun lamang si Feng. At walang karapatan si Feng na tawaging kuya ang sarili niya. Isang lalaki ang lumapit at hinawakan si Xiaoyu. Ang lalaking ito ay nagngangalang Song Fei. Sinabihan niya si Feng na siya ang nagplano ng lahat ng ito. Siya rin ang nag-utos kay Xiaoyu na bunutin ang mga mata niya. Si Feng naman ay napuno ng pagkamuot. Hindi niya inakala na ang kapatid niyang babae, na minahal at pinotriktahan niya ng buong buhay niya, ay nagawa siyang patayin dahil lamang sa pang-uuto ng lalaking ito. Nilinaw ni Xiaoyu na naiinis siya kay Feng dahil masyado itong nakikialam sa buhay niya. Isinaad niya na ang halaga lamang ni Feng ay ang kanyang mga mata, na isang divine artifact. At ngayong wala na ito, ay wala na rin siyang halaga. Biglang tumalon si Song Fei, hawak ang kanyang espada. Sinubukang lumaban ni Feng, subalit huli na ang lahat, at sa isang iglap ay tumilapon ang ulo niya. Taong 2025, isang malaimpyernong game ang bumaba sa mundo. Sa sandaling makatulog ang isang tao, ay mapupunta agad siya sa loob ng game. Ang perang ginagamit sa game ay hindi ginto, kundi lifespan, o ang haba ng iyong buhay. Kung mamamatay ka sa loob ng game, ay mawawalan ka ng maraming lifespan. At ang pagpaslang naman ng mga halimaw ay nagbibigay ng maraming lifespan. Ang mga players ay pwedeng gamitin ang kanilang lifespan upang dalhin ang kanilang kapangyarihan sa loob ng game, patungo sa totoong mundo. Simula noon, ay nagbago na ang mundo, at napuno na ito ng kaguluhan. Si Feng at ang kanyang kapatid na si Xiaoyu ay walang humpay na nakipaglaban upang mabuhay. Sa loob ng maraming laban, ay nagtagumpay si Feng na sakupin ang Ancient God Ruins, isa sa pinakamakapangyarihang dungeon sa game. Doon, nakuha niya ang Eye of Judgment, isang artifact na nagbigay sa kanya ng di matatawarang lakas. Ngunit sino ang mag-aakala na matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ay ang sarili niyang kapatid pala ang papatay sa kanya. Hindi matanggap ni Feng na iba ang makikinabang ng mga bagay na pinaghirapan niya. Habang dahan-daw ang nawawala ang kanyang kamalayan, isang bagay lang ang pumasok sa isip ni Feng. Kung may pagkakataon lang akong mabuhay muli, ay babaguhin ko ang lahat. Ayaw niyang mamatay ng ganito. Kalaunan, ay napansin niyang nasa loob siya ng kanyang lumang kwarto. Gulat niyang kinuha ang kanyang cellphone, at nalaman niyang bumalik siya sa taong 2025. Napagtanto niyang bumalik siya ng 9 na taon sa nakaraan, bago dumating ang malaimpyernong game. Maya-maya lang, isang malakas na sipa ang bumukas sa pinto, na akalain mong siya ang nagbabayad ng bills. Ito ay si Xiaoyu, at tulad ng dati, ay galit na galit ito kay Feng, dahil hindi niya daw sinagot ang tawag nito. Naalala ni Feng na nag-away sila ng kapatid niya dahil kay Song Fei. Bago dumating ang game, si Song Fei ay kilala bilang isang sikat na idol, at si Xiaoyu ay baliw na baliw sa kanya. Sa panlabas na anyo, ay masasabing kaakit-akit itong si Song Fei. Ngunit ang totoo ay napakawalang kwentang tao ni Song Fei. Madalas nitong niluluko ang kanyang mga fan na ibigay ang kanilang pera at katawan. Kaya naman ay palagi niyang pinagbabalaan ang kapatid niya na huwag lumapit sa lalaking iyon, nang sa gayon ay hindi ito maluko. Ngunit hindi ito nakinig at sinabihan pa siyang pakialamero sa buhay ng iba. At makikita nga natin na walang tigil pa rin ito sa kasisigaw sa kanya. Noong unang beses na nangyari ito, ay nagtiis lamang si Feng. Ngunit ngayong alam na niya ang kanyang kapalaran, ay iba na ang naging reaksyon niya. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Xiaoyu. Deserve mo yan girl. Hindi makapaniwala si Xiaoyu na nagawa siyang sampulin ng kuya niya. Napahawak ang dalaga sa kanyang namumulang pisngi. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ni Feng. At magiit na sinabi na wala siya sa mood na tiisin ang kabastusan ni Xiaoyu. Kung hindi ka titigil, ay baka mabasag ko pa yung pagmumukha mo, saad ni Feng. Inihagis niya kay Xiaoyu ang credit card na naglalaman ng lahat ng pera na iniwan ng magulang nila. Ayan,
Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo, na mula ngayon, ay wala ka ng kuya, saad ni Feng. Si Xiaoyu ay napahawak na lamang sa kanyang namumulang pisngi habang umiiyak. Bumalik si Feng sa loob ng kanyang kwarto, at uminom ng sleeping pills. Buo na ang loob niyang paslangin si Song Fei na pumatay sa kanya. Kalaunan, si Feng ay pumasok mula sa isang gate. Ang lugar na ito ay ang tinatawag na class hall, kung saan pumipili ng class para sa game. Sa nakaraan niyang buhay, ay pinili niyang maging isang warrior, isang matibay ngunit mabagal na class. Ngunit ngayong wala na siyang kailangang protektahan, ay pipiliin niya ang class na pinakaangkop sa kanyang bagong pagkatao. At ito ay ang assassin class. Matapos niyang piliin ang assassin, ay na-activate ang divine artifact na Eye of Judgment. Nakasaad sa system window na ang Eye of Judgment ay nagtataglay ng kakayahang magbigay ng pinakamalakas na hidden class sa game. Napagtanto ni Feng na kahit namatay na siya, ay nandito pa rin ang divine artifact niya. Siguro ay ito rin ang dahilan kung bakit nabuhay siyang muli. Biglang lumitaw ang isang itim na anino mula sa kanyang katawan. Bumalot ito sa kanya, at unti-unting nagbago ang kanyang buong anyo. Isinaad ng system na naging isa na siyang shadow. Ang shadow ay ang pinakamalakas na hidden class ng isang assassin. Naramdaman din ni Feng na mas malakas na siya kumpara dati. Nilinaw ni Feng na ang bawat class ay may maliit lamang na tsansang maging isang hidden class, subalit sa pamamagitan ng passive na kakayahan ng Eye of Judgment, ay mas tumaas ang tsansang ito. Isinaad ng system na ang Eye of Judgment ay isang ancient primal authority ng daigdig. At ang kapangyarihan nito ay mas hihigit pa sa rules and orders ng game. Subalit ay hindi niya pa pwedeng ma-activate ang totoong kapangyarihan nito sapagkat kulang siya sa divinity. Subalit ang passive nito ay gumagana pa rin. Sa nakaraang buhay ni Feng, nalaman lamang ng mga tao ang tinatawag na Order's Power, matapos silang mapunta sa Realm of Order, ito ay 7 taon matapos dumating ang game. Hindi inakala ni Feng na magkakaroon agad siya ng napakalakas na authority, at upang ma-activate ito ay kailangan niyang pumunta sa Realm of Order. Sinabihan siya ng system na ilagay ang alias na gagamitin niya sa game. At dahil isa siyang shadow, ay shadow din ang gagamitin niyang alias. Sa loob ng game, ay maraming bagong manlalaro ang litong-lito at natatakot. Sa gitna ng daanan, ay isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw. Hindi sila makapaniwala na napakalakas ng mga halimaw dito. Napansin ni Wade na ang babae sa kanila, ay isa ring hidden class. Napansin siya ng babae, kaya naman ay inimbitahan siya nito na sumali sa grupo nila. Subalit tumanggi si Wade. Nagalit sa kanya ang mga lalaki dahil sobrang yabang daw niya. Napansin ng babae na ang alias ni Feng ay Shadow, at siya rin ay nayayab-angan kay Feng. Kaya naman ay sinabihan niya ang kanyang mga sip-sip na kasama na sundan si Feng, upang malaman kung gaano siya kalakas, at kung paano siya mamamatay. Habang payapang naglalakad si Feng patungo sa gubat, ay patuloy siyang sinusundan ng babae. Ayon sa babae, matapos siyang mapunta sa loob ng game, ay bumuo agad siya ng grupo gamit ang kanyang gaming experience. Subalit, ang unang halimaw na kanilang nakalaban ay napakalakas, dahilan upang mapaslang silang lahat at mawalan ng lifespan. Kaya naman, alam niyang imposibleng mapatay ito ng isang level 1 na player. Lumingon si Feng at nakita ang babae. Kaya naman ay ginamit niya ang kanyang skill na Shadow Snake. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng kadiliman at siya ay naglaho na parang bula. Nagtaka na lamang ang mga taong sumusunod sa kanya. Hindi sila makapaniwala na may ganito palang skill si Feng, kaya naman ay nagdesisyon silang bumalik na lamang sa bayan. Ang skill na ito ay may kakayahang itago si Feng, subalit kung aatake siya ay mawawala ito. Ipinagpatuloy ni Feng ang kanyang paglalakad papunta sa gubat. Napansin niyang naglalaho na ang kanyang stealth, ngunit mabuti na lamang at maiksi ang cooldown nito, kaya agad niya itong magagamit muli. At ito nga pala kapatid ang status window ni Feng, basahin niyo na lang nang mas maunawaan niyo. Sa kasalukuyan, mayroon pa siyang 5 attribute points na hindi nagagamit. Karamihan sa mga manlalaro ay naglalaan ng kanilang attribute points sa strength at magic power upang mapalakas ang kanilang pag-atake. Subalit, si Feng ay ginamit ang lahat ng ito sa agility. Alam niyang sa simula ng laro, napakahalaga ng agility dahil ito ay nakakatulong upang maiwasan ang mga atake ng halimaw.
Napansin ni Fing na may halimaw sa ibabaw ng puno. Ito ay isang crawler at may inaabsorb itong lifespan. Kapag ang isang halimaw ay nakapatay ng player, ay nakakakuha ito ng lifespan. Kaya naman ay napagtanto ni Fing na ito ang pumuslang sa grupo ng babae kanina. Biglang sumugod ang halimaw upang atakihin siya. Subalit, naiwasan ito ni Fing gamit ang kanyang bilis. Mabilis niyang ginamit ang Shadow Sneak at naglaho sa harapan ng halimaw. Nalito ang crawler, hindi nito alam kung nasaan si Fing, at panay ang lingon nito sa paligid. Ngunit hindi nito alam, na nasa itaas na si Fing. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang atakihin ang halimaw mula sa itaas. Isang mabilis na Shadow Strike. Napaslang niya ang crawler sa isang iglap. Ayon sa system, na kung aatakihin mo ang halimaw ng hindi nakikita, ay dudoble ang damage. Natahimik si Fing. Naalala niya na noon ay mas nahihirapan siyang paslangin ang halimaw na ito, at muntik na rin siyang namatay. Muling bumalik sa kanyang isipan ang kanyang nakaraan, kung paanong ginawa niya ang lahat upang protektahan ang kanyang kapatid. Kinolekta ni Wade ang lifespan ng halimaw, at nagkaroon siya ng 3 days tradable lifespan at 54 years at 155 days non-tradable lifespan. Biglang lumitaw ang isang bagong system notification. Nakuha mo ang talent na Infinite Evolution. Ang talent na ito ay may kakayahang magbigay ng evolution points upang gamitin sa pag-upgrade ng mga skill. Makakakuha siya ng evolution points sa dalawang paraan, una ay kapag mag-iisa niyang napaslang ang isang halimaw. At bawat araw ay bibigyan siya ng libreng 5 evolution points. At sa kasalukuyan ay mayroon siyang 5 evolution points. At syempre ay hindi makapaniwala si Fing sa napakalakas na talent na ito. Kaya naman ay sinubukan niya kaagad upgrade ang kanyang mga skill, at yun nga, mas naging malakas ang mga skill ni Fing. Napansin din niyang mas humaba na din ang kanyang Shadow Stealth. 2 taong naglalandian ang pinagtawanan si Fing. Ayon sa kanila ay napakapayat ni Fing at siguro ay napakahina nito. Napansin ni Fing na sa ibabaw ng punong pinasisilungan ng dalawa, ay may isang halimaw. Kaagad na naglaho si Fing gamit ang Shadow Sneak. Kaya naman ay pinagtawanan siya lalo ng dalawa, dahil natakot daw ito sa kanila. Subalit natahimik sila nang biglang umiba ang ihip ng hangin. Paglingon nila ay huli na ang lahat. Kinain na sila ng isang higanteng gagamba. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Nurturer, isang bronze grade monster. Isa itong beginner boss, na hindi kakayanin ng mga baguhan. Bukod dito, may kasama pa itong maliliit na gagamba. Ngunit para kay Fing, ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kanyang bagong skill. Inatake niya ang halimaw sa mata, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Sinubukan itong atakihin si Fing gamit ang paa, subalit naiwasan niya kaagad ito. Ginamit kaagad ni Fing ang Shadow Sneak upang maglaho, na ikinainis naman ng halimaw. Ang halimaw naman ay halatang nagalit, at pinagpuputol ang mga puno. Napansin ito ni Fing, at napagtanto na umaatake ito kung saan-saan dahil nahihirapan itong mahanap siya. Kaya naman ay nag-isip ng bagong paraan si Fing. Isang bato ang tumama sa tiyan ng halimaw, at nagbigay ito ng 279 na damage. Napagtanto ni Fing na kahit batuhan niya lamang ang halimaw, ay malakas pa din ang damage nito. Kaya naman ang kailangan niyang gawin ngayon, ay hintayin na maglaho ang kanyang Shadow Sneak at batuhan ulit ang halimaw. Sa pamamagitan nito, ay magagamit niya pa rin ang kanyang mga skill na Shadow Strike at Backstab. Pagkatapos niyang batuhan ang halimaw, ay gagamitin niya ulit ang Shadow Sneak upang hindi matagpuan ng halimaw. At kapag naglaho na naman ang Shadow Sneak, ay babatuhin niya uli ang halimaw ng paulit-ulit. Paulit-ulit niyang ginawa ito hanggang sa tuluyang mapatay ang halimaw. Kalaunan, sa gitna ng bayan, ay isang system window ang lumitaw, na nagsasabing napaslang ni Shadow ang Nurturer, at naunang maging level 2. Hindi mapaniwala ang mga tao, at nagtaka sila kung sino ba ang Shadow na ito. Ang babae naman at ang kasamahan niya, ay napagtanto na ang Shadow na ito, ay ang lalaking sinundan nila kahapon. Balik naman kay Fing, ay makikitang kinukolekta niya ang lifespan ng halimaw. Matapos kolektahin ang lifespan ng halimaw, ay nakakuha siya ng isang skill book, na Greedy Hand. Skill description, kapag ginamit, ay madaragdagan ng 20% ang iyong drop rate. Ngunit napagtanto ni Fing na dahil sa kanyang Eye of Judgment,
ang 20% na ito ay magiging 100%. Balik naman sa totoong mundo. Habang naglalakad sina Xiaoyu at ang kanyang kaibigan, tinanong siya nito, hindi ka ba hihingi ng tawad sa kuya mo? Napakunot noo si Xiaoyu at sumagot, hindi ako ang mali, kaya hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. Alam mo, naiinggit ako sayo. Napakabait ng kuya mo. Hindi yan totoo. Agad na sagot ni Xiaoyu. Napakakialamero lang niya. At saka, si Song Fei lang ang mahalaga sa akin. Pagpasok nila sa silid-aralan, napansin nilang nagtitipon ang mga kaklase nila. Lumapit sila at nakita ang isang estudyanteng unti-unting naglalaho ang katawan. Lahat ng tao sa mundo ay nakakaranas ng ganito, paliwanag ng isang lalaki. Sabi ng mga eksperto, kapag natulog ka, ay magiging bahagyang transparent ang katawan mo. Sinabi ng kaibigan ni Xiaoyu na tawagan niya kaagad ang kuya niya. Pero hindi nakinig si Xiaoyu. Wala akong pakialam sa kanya, matigas niyang sagot. Dagdag niya pa na ang taong katulad ng kuya niya, ay mabuting mamatay na lamang. Subalit taliwas sa gusto niya, si Fing ay patuloy pa ring lumalakas. Natutunan ni Fing ang skill na Greedy Hand. Nagkaroon din siya ng dagdag na 2 evolution points at 46 days of lifespan. Ikinatuwa ito ni Fing, at upang ma-upgrade niya ang Greedy Hand, ay kailangan niya ng evolution points. Napagtanto din niya na siguro ay alam na ng gobyerno kung ano ang nangyayari. Kaya naman ay kailangan niyang bilisan ang kanyang pagpapalakas sa sarili. Hindi magtatagal, ay malalaman din ng mga tao na ang mga item at kapangyarihan sa game na ito ay pwedeng dalhin sa totoong mundo. At kung mangyari ito, ay siguradong magkakagulo ang mundo. May 2 kondisyon na kailangan upang madala ang skills at equipment papunta sa totoong mundo. Una ay dapat marating mo ang level 10, at pangalawa ay sapat na throwable lifespan. At alam ni Fing na hindi sasapat ang mga mahihinang halimaw, kaya naman ay kailangan niyang makahanap ng malakas na boss. Napansin ni Fing na may ingay na nanggagaling sa baba ng bangin. Nakita niya na isang grupo ng tao ang nakikipaglaban sa isang halimaw. Ang halimaw na ito ay tinatawag na Sprint Predator at ito ay level 2. Napagtanto ni Fing na tamang-tama at naghahanap siya ng malakas na halimaw. Napansin niya rin ang isang lalaking nagngangalang Wang Meng. Narinig niya na noong unang mapunta si Wang Meng sa game, ay bumuo agad ito ng party na binubuo ng mga hidden class na player. Ginamit ni Wang Meng ang kanyang Holy Barrier. Ang hidden class ni Wang Meng ay isang Holy Shield Warrior, na 2 beses na mas malakas kumpara sa normal na warrior, at mayroon ding invincibility skill. Ang babae naman ay isang mage, na ang hidden class ay prophet, at 2 beses na mas malakas kumpara sa normal na mage. Ang pangatlo naman ay ang hidden class archer na sharp-eyed shooter, 2 beses na mas malakas kumpara sa normal na archer, at may kakayahang tumira ng maraming arrow. Ang pang-apat naman ay ang priest, na ang hidden class ay oracle priest, 2 beses ang healing power kumpara sa regular na priest, at may group healing skill. Bagamat malakas ang kanilang grupo, ay mabilis pa ring naiiwasan ng Sprint Predator ang kanilang mga pag-atake. At nang matamaan si Wang Feng, ay tumilapon ito. Ikinainis ito ng mga kasamahan niya. Subalit sinabihan ni Wang Meng ang healer na gamutin siya, at babawasan nila ng paunti-unti ang buhay nito. Subalit nakalimutan ni Wang Meng na nasa loob sila ng kagubatan, at dahil sa ingay ng laban nila, ay siguradong maririnig sila ng ibang halimaw. Tama nga ang hinala ni Fing, dumating ang isa pang halimaw, ito ay tinatawag na Corruptor, at ito ay level 2. Isang lalaki mula sa grupo ni Wang Meng ang sumugod gamit ang kanyang great sword, pero hindi ito tumalab sa malagkit na katawan ng halimaw. Biglang bumuga ng malagkit na putik ang Corruptor, dahilan para hindi makagalaw ang karamihan sa grupo. Sinamantala ito ng halimaw at mabilis na lumapit sa mage. Subalit sa isang iglap, ay naputol ang ulo nito. At hindi makapaniwala ang grupo sa nangyari. Nagtaka sila kung sino ang tumutulong sa kanila. Isa pang miyembro ng grupo ang muntik ng atakihin, pero bago pa ito mangyari, ay naputol na rin ang ulo ng halimaw. At nagkagulo na silang lahat, ani nila na sana ay kakampi nila ang kung sino mang tumutulong sa kanila. Sumigaw si Wang Meng na ang sprinter na lamang ang natitira. Habang nangyayari ang laban, nakakuha si Fing ng isang skillbook na Venom Dart. Ito ay isang skill na may kakayahang lasunin ang kalaban. At in-evolve kaagad ito ni Fing.
At si Wang Meng naman ay hindi kinaya ang kalaban. Dahilan upang matamaan siya sa buong katawan. Sinabihan niya ang kasamahan niya na tumakbo kaagad. Subalit hindi na ito kailangan pa, dahil isang pag-atake ang kaagad na tumama sa ulo ng halimaw. Nagulat ang kasama ni Wang Meng. At ang halimaw naman ay umawas ang napakaraming dugo. At bumagsak ito sa lupa, wala ng buhay. Si Feng naman ay hindi inaasahan na ganoon kalakas ang kanyang venom dart. Sa pamamagitan nito at ang kanyang shadow snake, ay wala nang makakapigil sa kanya. Napansin ni Wang Meng na lumabas ang lifespan ng halimaw, at bigla itong naglaho. Tumayo siya at nagtanong sa paligid at nagbaka sakali na marinig kung ano ang pangalan ng taong tumulong sa kanila upang mapasalamatan nila. Subalit sinabihan lamang sila ni Feng na huwag basta magtiwala sa kung sino-sino. Naunawaan nila ito, at sinabihan si Feng na kung may kailangan siya, ay hanapin lamang sila. Napagtanto ni Feng na si Wang Meng ay mukhang maaasahan, dagdag pa ay may tulong ito mula sa gobyerno ng Daxia. Kaya naman ay pwede niyang gamitin si Wang Meng upang ibenta ang kanyang mga item. Ginamit niya ang Greedy Hand, at nakakuha ng 3 evolution points, 55 days ng Throtable Lifespan, at Leather Greave ng Sprint Predator. Nakakuha din si Feng ng iba pang item, at nagdesisyon siyang pumunta sa bayan upang ipagpalit ang mga ito sa lifespan. At ngayong mas mabilis na ang kanyang paglakas, ang susunod niyang target ay si Song Fei.